Matagal-tagal na rin na hindi ako nakapag-review ng isang Realme phone sa main channel natin. As in, hindi ko sila nagamit ng ilang taon na. Like 3 to 4 years, ganyan talaga katagal. Pero ngayong 2025 to 2026, may nakita ako na sulit bilhin na kapag binili natin, for sure, hindi na tayo mag-upgrade ng ilang taon. At ito lang naman, ang Realme GT 8 Pro. Isa itong solid flagship phone na meron ng good combination in terms of gaming, magandang cooling, and also good camera. So ito yung first impression ko sa mismong phone na to at asahan ninyo yung full review na gagawin natin and also extreme gaming test sa phone na to doon sa ating main channel, kaya abang-abang kayo. And habang ina-unbox ko to, pan-pack din tayo. Actually, yung aking first phone is Realme 5. Bale, doon nagsimula yung mismong para ko yung Steven Tips YouTube channel, nung gumagawa tayo ng mga 100 tips and tricks. Doon din ako nagko-code nung gumagawa tayo ng mga script para sa MLBB at saka COD. For sure, para sa mga OG kapare ko, tatatandaan ninyo yun. And yes, kapag sinabing Realme phone back then, ng 2020 to 2021, talagang solid yung binibigyan nilang specs. I don't know kung ano nangyayari sa marketing nila ngayon sa ngayong kasalukuyan kasi nawala na yung ganon na gustong-gusto natin sa Realme. Yung kahit budget phone, mid-range phone, sulit yung presyo. Yung tipong hindi dinodominate ng Poco, hindi dinodominate ng Transsion, yung budget level segment and also mid-range level segment. Nagbibigay sila. And actually for me, dapat ginagawa pa rin nila yon. Siguro medyo nalilito lang ngayon si Realme pagdating sa kanilang market, pero I hope makabalik sila sa track kasi for sure kung meron sa inyo mga nakabili nung 2020 to 2021 ng mga Realme phones, alam kong para sa inyo sulit yun kasi sulit naman talaga sila that time. Ewan ko kung ano nangyari ngayon. But ganoon naman, ito yung una natin makikita sa box. Bale, meron din tayo isa pa ditong box. Bale, sa loob na ito, makikita natin dito yung mga inclusions niya. Unang-una is nandito yung ating black included case. Ito, yan. As you can see, meron siya ditong pattern. Yan. Mamaya pag-uusapan natin yung pattern na yan kasi meron parang tatanggalin dito or modular yung camera bump niya. Mamaya papakita ko sa inyo paano gawin. And yan yung parang mga pwede nyo gawin combination or I think just a common setup. And then ito yung pinaka-itsura ng ating mismong case. Moving on, next naman makikita dyan is yung ating mga paperworks. Kung ano naman, may mga user manual at kung ano na pa. Yan silang lahat. And then sumunod naman dyan is yung mga tools na pwede natin gamitin and also extra screws para dun sa kanyang modular camera bump. So gusto ko lang linawin, meron akong idea sa specification niya pero at the moment, this is my first impression. Talagang lahat ng sasabihin ko dito is based on my stock knowledge about dito nung napanood ko yung mga reviews nila. Ito yung pinaka-itsura ng ating Realme GT 8 Pro. And look at that design. As you can see, ang ganda ng itsura niya dito. Naalala ko dito yung kanilang limited edition na Realme phone before. Kung hindi ako nagkakamali, 7 or something yun. Basta, meron silang limited Realme phones before na nagamit ko rin at gantong-ganto yung texture niya. Vegan leather. At ang ganda niya, kung kayo tatanong ngayon, this is the Realme branding. And meron din tayo dito nakalagay na camera-powered Record GR, which is yung kanilang kakolab dito sa kanilang camera, which is Chundaw by them. And ngayon, tanggalin na natin itong camera bump na to para makita natin yung pinaka-whole na itsura niya. Hindi ko pa kasi nakikita, sa review lang ng iba, nakita ko. So, ito yung tool, yan, nakalagay na siya sa pinakamaliit na sakto lang dito sa ating screws na nakalagay sa... And once na rin yun na lahat ng screws, pwede na natin tanggalin. At ito yung kanyang itsura. Malaki pa rin talaga yung ating camera bump kasi medyo malaki din yung ating telephoto camera. Kaya normal yan. But look at that. Nagkaroon siya ng ibang style or ibang dating kung i-compare natin siya sa bilog kanina. From this to this. And speaking of style, meron tayong mga mabibiling different camera cover. Kagaya na ito. Yan, meron tayong mga mabibiling different na camera cover na ganyan. So at the moment, wala akong may bibigay sa inyo na link para makabili ng mga design na available dito. Kasi nung chinek ko rin ito sa Shopee, wala akong nakita na available. So yeah. Ganito lang yung kanyang mismong design at the moment kung bibili kayo. Pero ito yung mga available designs niya. Kanina ko pang pinaplash yan sa screen. Tingnan na lang po ninyo. So, proceed na tayo. And then, sumunod naman dito is makikita natin dito yung ating charger. And meron tayo dito 120 watts fast charging power adapter at saka yung ating USB Type-C to USB Type-A charging cable. And yeah, and that's pretty much it. Kasama yung ating parandot, by the way, nasa dulo. And ngayon, setup ko muna to and then pag-usapan natin yung initial thoughts ko about dito sa phone na to. Tara. So ngayon, na-setup na natin siya and actually, na-downloadan ko na siya ng mga games na isasalang natin sa Extreme Gaming Test. Look at that, ito yung mga game na yan. Pero meron ako mga alis din dyan at babaguhin po mga games kung sakasakali. Like, ilalagay talaga natin yung pinakamabibigat. Meron ako mga nakitang bago based dun sa suggestion ninyo. So anyway, ito na yung pinaka-itsura ng ating mismo interface pagdating sa kanyang UI. Bale, ginamitan to ng Realme
Realme UI. And actually, para lang din siyang Origin OS or Color OS na mga nagamit ko. By the way, this is a China ROM, so may makikita pa rin talaga tayo dyan mga bloatware, which is normal, at saka meron pa rin tayo makikita dito mga annoying notification, which is normal also. Wala namang magiging problema dyan. So, ano ba yung mga kailangan nating asahan dito sa Realme GT 8 Pro? Unang-una, yung kanyang performance. Dahil ginamitan to ng pinaka-latest and pinaka-powerful chip ngayon, which is the Snapdragon 8 Elite Gen 5. And alam na naman natin yung performance ng Snapdragon 8 Elite Gen 5 for sure. Kasi meron ako mga phone na nagawa ng full review. Pero, kaya lagi nagsabi ko, different phone companies, different phone model, different din yung approach nila in terms of thermal technology na ilalagay nila doon. Iba rin yung approach nila in terms of gaming features. And also, iba rin yung kanilang approach in terms of CPU tuning. So, I don't know kung anong ginawa na Realme dito, kung naging aggressive ba sila sa pag-tune sa Snapdragon 8 Elite Gen 5, or medyo ginawa din nila yung ginawa ni Poco na medyo hindi masyadong ginawang aggressive yung Snapdragon 8 Elite Gen 5 at kinontrol ng tamang-tama lang yung ating mismong Snapdragon 8 Elite Gen 5 para hindi siya ganung uminit kapag nasa waswasan or balagbagang gaming na tayo. Malalaman natin yan sa ating full review and also extreme gaming test, kaya abang-abang kayo dyan. Isa pa sa nagustuhan ko dito, sila na rin yung nagsaset ng parang minimum na requirements pagdating sa battery dahil meron na tayo ditong 7,000 mAh battery capacity. And kung medyo nalulula na kayo sa mga 10,000, 8,000 mAh battery capacity na nire-release ngayon 2026, wag na kayo magulat dyan dahil most likely dyan talaga tayo papalo or dyan talaga magsaset yung mga standard ng battery ngayon 2026. And yeah, isa na sila sa mga nagpapauna noon. Ganto rin yung nangyari ng 2025 na nag-release sila ng mga phone na meron 6,000, 6,500. Ngayon, naging norm na lang siya or parang naging standard na lang siya in terms of battery setup. And as you can see, 7,000, makunat po yan, pero malalaman natin yung pinaka full performance niyan sa ating extreme gaming test at saka syempre sa paggamit ko sa kanya araw-araw. So abang-abang kayo kung ano yung magiging experience ko sa kanya. Kasi gagamitin ko to sa Taiwan at saka yung OnePlus 15 na nasa likod. Kaya abang-abang kayo dyan. Also, meron na rin pala itong 120 watts fast charging support, which is nice. Supported na rin nito ang wireless charging. And higit sa lahat, meron na rin itong solid pair of cameras. Meron silang partnership with Ricoh GR. And pangalawa, meron tayo ditong 200 megapixel camera sensor. Malalaman natin yung overall capability niya, if okay ba yung photo processing, maganda ba yung detail, at kung ano pa. Malalaman natin lahat yan sa full review. Kaya kung interesado kayo sa phone na to, kita-kita tayo sa Paracris TV Tips YouTube channel at doon natin i-release or doon ko i-release yung full review ko about dito. Kaya yun lang, kita-kita tayo doon. Peace!